Ito yung sunod. Mga kababayan, ano yung sunod, Ken? Dito tayo kay Sara Duterte. Ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, marami kasing nagtatanong. Ano yung tanong, Ken? Ito kasi yung mga katanungan, mga kababayan. Una, may lindol po sa Jensan. Mga kababayan. Ang lindol po sa Jensan ay napakalakas. Lakas po ng lindol sa Bohol. No, kung naalala ninyo, mga kababayan, ang nangyaring lindol po ngayon sa Jensan ay 7.8 magnitude. Umaabot pa nga ng 7.9 at ilang aftershock. Ngayon, which is nangyari din po yan sa Bohol. Kung naalala niyo noon, mga kababayan, no, na napakalakas din ng lindol sa Bohol, ang tanong ngayon, nasaan si Sara Duterte noong kailangan siya ng mga DDS sa Jensan? 'Di ba? Mm. Ngayon ang tanong, nasaan si Sara Duterte na ngayong may lindol sa Jensan? Akala ko ba, ang daming DDS sa Jensan, my God. Huwag na tayong, Diyos ko, pag may sakuna, sasabihin nyo walang DDS kasi isisisi nyo naman kay BBM. Ang sabihin na naman ng mga DDS yan, ito ha, ang mga DDS matatalino yan pagdating sa kalukuhan. Ngayon, nilindol ang Jensan. Siyempre, sasabihin nila yan, walang DDS sa Jensan. Bakit? Ang sasabihin agad nila yan, nasaan ang presidente natin? Bakit? Sayang pa naman yung pagsuporta namin. Tapos hindi dumating ang presidente. Pero kapag walang lindol, Duterte ng Duterte. Inday Sara, Inday Sara. Duterte, Duterte. Inday Sara, Inday Sara. Pag may lindol na, may bagyo, may baha, nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Sayang naman, nasaan yung presidente? Nasaan si BBM? Nasasaan si BBM? Yeah? Ganyan yan ganyan yan mga kababayan, 'di ba? Ito real talk lang, huwag kayong magalit, mga DDS. Una, kapag walang lindol, walang bagyo, walang baha, Duterte. 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 Kapag may bagyo, may lindol, may baha na, may sakuna, may trahedya, nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Nasaan si BBM? So ngayon, speaking of nasaan si Sara, eto na, mga kababayan. Ito po ngayon ang nangyari. So, kung naalala nyo, mga kababayan, noong naglindol sa Cebu, asaan si Sara? Pumunta siya ng Cebu, di ba? Noong naglindol sa Cebu, pumunta si Sara. Pero, anong ginawa niya nung pagdating niya sa Cebu? Unang pinuntahan niya, yung mga patay. 'Di ba? Ma'am Ana Estrabon, taga Cebu yan. Hello po sa iyo dyan, ma'am. Mayang gabi Noong naglindol sa Cebu, nasaan si Sara? Pumunta siya. Yes, pumunta siya. Opo, tama po kayo. Pumunta po siya. Pero, saan po siya nagtungo? Sa mga nakaratay. Sa mga nakahimlay. Sa mga kabaong. Na which is, mga kababayan, imbis na pumunta siya ng Cebu dahil nilindol, puntahan niya yung mga nalindulan, yung mga humihinga, kailangan ng tubig, kuryente, at masisilungan kasi nadurog ang mga tirahan, ang pinuntahan niya, yung mga binurol, yung patay. Ngayon, mga kababayan, so anong expected natin kung may lindol at may namatay? Siyempre, nandun si Sara. Siyempre, ginawa na niya yan sa Cebu. Noong binaha, may patay, nandun siya sa patay. Noong nilindol, may patay, nandun siya sa patay. So ngayon, nilindol ang Jensan, may patay. Saan siya ngayon? Nandun sa patay. Ito, panoorin niyo. Imbes na puntahan niya yung mga humihinga pa na nadaganan at nabubuhay pa, hindi, ang pinuntahan niya yung mga patay. Yan ang ating Vice Presidente. Napakagaling. Palakpakan, mga kababayan. Anong pinuntahan niya? Nangangampanya, nakipag-shake hands. Ayun, ang pinuntahan, yung nakaborol, yung namatay. So yan ba ang solusyon sa isang politiko na kapag may trahedya, may sakuna, may dilubyo, puntahan mo yung namatay? Bakit hindi mo puntahan yung mga nadadaganan? Bakit hindi mo puntahan yung mga humihinga pa?
Bakit dun ka sa patay dumiretso? Oh, kita ninyo? Hmm, kita niyo 'yan? Hmm. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga naghahanap na saan ang mga Duterte nung nilindol ang Gensan. Kasi bakit imposible naman walang DDS sa Gensan, 'di ba? Hmm. Imposible naman walang DDS sa Gensan. Siyempre kapag walang lindol diyan, ang sigaw niyan, "Duterte, Duterte, Duterte." Pero 'pag nilindol na, nasaan si BBM, nasaan si BBM, nasaan si BBM? Walang kuwentang presidente, walang kuwentang presidente, bangag, adik, tamad. Tapos dumating ang Vice President. Yehe! Dumating si Inday, dumating si Inday. Tapos saan napunta? Dun sa namatay. Putang ina, anong klaseng nilalang ka? Bakit hindi mo puntahan yung mga nagdagana na humihinga pa, nangangailangan ng masisilungan, nangangailangan ng tubig, pagkain at maaalinga sa kanila? Bakit pupuntahan mo yung namatay? Ano pang makukuha mo diyan? Puntahan mo yung mga naapektuhan dun na kailangan ng tulong mo. Bakit mo pupuntahan yung patay? Putang inang yan. Bakit ka sa patay dumiretso? 'Di ba, ano bubulungan mo yung patay? Ipapanalo ka sa 2028? Isumpa mo yung mga kalaban mo? Putang ina. Mga kababayan, imbis na puntahan mo yung mga nadaganan doon na humihinga pa, nangangailangan ng biskwit, kape, tinapay, trapal, na masisilungan kasi bumigay yung bahay, mas pinuntahan niya yung namatay. Ano bang mapapala mo diyan sa patay, putang ina? Bakit pupunta ka sa patay kasi maraming kamag-anak na nagbuburol? Makikita kang nandoon? Bakit hindi mo puntahan yung mga nasugatan doon, nadaganan, 'di ba? Mhm. Diyos mio Marimar, buti pa ang presidente. Eto mga kababayan, panoorin niyo. Hmm. Ayan yung presidente, oh, binisita, yan ang tama na may malasakit, ah, yan ang tamang may malasakit, puntahan mo yung mga nadaganan, puntahan yung mga nangangailangan, nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng tubig, nangangailangan ng trapal, yero, tent na puwede nilang pang temporary shelter. Hindi yung pupuntahan mo yung namatay, anong gagawin mo dun sa patay? Tang-inang yan, makikisimpatya, nakikiramay sa namatayan, para pagdating ng eleksyon iboboto ka. Kasi nga nung namatay yung kamag-anak na nandun ka. Putang inang yan. Oh, yan dapat ang gagawin. Puntahan mo, i-briefing mo, kausapin mo, abutan mo ng tulong. Oh, ganun, 'di ba? Oo. 'Di ba Ma'am, Asika, Ace Kalipay? Gano'n 'yan. Oh, ganyan dapat inspeksyonin mo, tignan mo kung ano ang mga puwedeng gawin diyan at masolusyunan, 'no? Ano ang pangangailangan nung mga nabagsakan, yung mga residente diyan, oo. Gano'n. Diyos mio Marimar, buti pa alam niyo tapos yung mga DDS niyan, ang galing ni Sarah. Nung namatay yung ano, nadaganan nandun siya. Habang binurol nandun siya, iboto namin siya sa 2028. Pero yung mga nadaganan, nangangailangan ng tubig, temporary shelter, na wala, nga. Tapos ang ibabalita nung mga vloggers niya, ipapakalat sa social media, buti pa si Sarah nakikiramay sa patay, si BBM wala. 'Di ba? 'Di ba? Ganyan, ganyan. Ganyan na ganyan, mga kababayan. Buti pa si Sarah nakikiramay sa mga namatay sa lindol. Andoon siya, ang daming patay.
Putang ina, ba't hindi mo pupuntahan yung humihinga pa dun ng daganan? Bakit hindi mo pupuntahan yung nangangailangan ng tubig? Yung solar, yung trapal, na temporary nilang pagsilungan kung biglang umulan. Tapos yung pupuntahan mo yun ang mga namamatay. Bakit? May mapabuhay mo pa ba yung mga namatay? Pupuntahan mo yon kahit pag Sir Kubalintong kayo naglaro kayo dyan ng mahjong, hindi natatayo yung patay, di ba? Kahit mag-tong-its kayo dyan, mag-chikitsa kayo dyan, di ba? Mag-lucky nine kayo dyan, mag-piat-piat kayo dyan, mag-pongs-pongs kayo dyan. Hindi natatayo yung patay, di ba? Ang puntahan mo, kaya nga tinawag kang public servant eh. Paano mo natatawag yung sarili mo public servant? Serbisyo sa publiko. Hindi ka sabi mo serbisyo sa namatayan. Hindi ka embalmer Sara, Diyos mio Marimar. Bakit? Binuto ka ng tao para hindi ka mag-duty sa crematorium. Oo. Hindi ka embalmer. Diyos mio Marimar. Bakit may nabagyuhan ng bahaan? Dahil kada talaga may trahit, tandaan niyo mga kababayan. Kapag may bagyo, wala yan siya. Pero pag may lindol, saan siya? Nandun sa patay. Alala nyo, binagyo ang Maynila, nandun siya sa Germany. Binagyo ang Cebu, nasaan siya? Nandun nag-outing sa Quezon Province. Sa Cagbalete. Nilindol ang Cebu, nasaan siya? Gabing-gabi, andun agad. Pero saan diretso? Sa patay. Hindi man lang niya tinanong yung mga tambakan doon kung ay may humihinga pa ba dyan sa ilalim? Meron pa bang anybody's here? Anybody home? Gagano na. Magdala tayo ng mga canine. O bakit? Kukut-kutin natin. Baka may mga natabunan. Wala sa isip niya yun. Alam nyo kung saan siya? Nandun sa mga nakaburol. Tapos sabihin nakikiramay. Diba? Saklap. Kaya nga hindi siya nilapitan ng mga local government units doon eh. Kaya nga yung mga taga-LGU sa Cebu, doon dumiretso kay PBBM. Anong didiretsuhin mo si Sara, tapos pupuntahan niya patay? Anong maitulong mo doon sa patay? Kahit nga ganun mo yun, i-survive mo yun, putang ina, manlaki na lang yung mata mo, oo, puputok yung gweter mong toxic sa liig. Hindi mo yun mabubuhay, namatay na nga eh. Diba? Kaya nakita ninyo, government ng Cebu, anong sabi? Ang bilis ng aksyon ng administrasyon. Ibang-iba talaga siya kaysa sa dating administrasyon, di ba? Kita nyo, dating administrasyon ang hirap eh. Ibang-iba talaga ang Marcos administration, ang laki ng naitulong. Hindi man tayo magkapartido, pero mas inuna kami ng Pangulo. Di ba sinabi ng mga mayor yan? Ilang mayor yung nagsalita. Tapos yung mga mayor na DDS doon, yung mga natatalo na hindi na pwedeng panalunin kasi puro corrupt. BBM resign, BBM resign. Tapos nung nilindol, nasaan sila? Nagsitago sila. Ayaw ko ng pangalanan. 'Di ba? Ayaw ko ng pangalanan. Tingnan nyo, di ba, bago naglindol sa Cebu, daming mga dating politikong laos, yung mga hindi na nananalo, nag-rally-rally, BBM resign, BBM resign, BBM bangag, adik, mahirap magkaroon ng presidenteng adik. Tapos after 2 days, nilindol sila. Saan sila? Nasaan sila nung nilindol ang Cebu? Putang ina nila. Sana buhay pa sila ngayon, hindi sila bangungutin mamaya. Makapanood sa atin. Gusto nyo ba pangalanan ko pa isa-isa? Yung mga dating mayor dyan sa Cebu na nagrally-rally, BBM resign, BBM resign. Pangit, may presidente tayong adik. Ayaw ko lang ganyan. Hindi tayo unlad yan. After 3 days, nilindol ang Cebu. Nasaan yung mga yon? Nasaan yung mga yon na rally-rally dyan? Nawala. Diba? Diyos mio Marimar, ayaw ko na magsalita. Mga baga kay gnawong. Kadugay na kanilang serbisyo diya sa Cebu. Wagi, gabag do. Oo. Pero alam mo, kabalo mo kung sa gabag ng mga lumang politician diya sa Cebu nga nagrally-rally nga pa-resign si BBM tapos after 3 days naglindol. Nagbago sa ilang kinabuhi, ilang balay, naging mansyon, ilang sasakyan, naging 10. Yung pera nila lumulubo, lumalaki yung mga bank account niya. Yun ang nagbago sa kanila, pero yung buhay ng mga tao sa Cebu na kanilang mga nasasakupan, walang nangyari, mahirap pa din. Di ba? Ganyan. Tapos sisihin si BBM. Nung nilindol, nasaan kayo? Di ba? Yan ang isa sa mga problema. Tapos dumikit si Pambari 4 kasi humingi ng tulong, sasabihin agad nila,
Manggagamit daw, ginamit daw si Sara para manalo. Putang ina ninyo. So anong gusto niyo mangyari? Nilindol na kayo lahat-lahat, yung local government ninyo ayaw niyong palapitin sa administrasyon. Anong tulong may bigay ni Sara? Kada nga may lindol, nandun dumiretso sa patay. Diyos ko. Sasabihin na nila, hindi kaya Ken, nagpakain kayo ng lugaw. Bakit? Ilang araw ba yung lugaw mag-sustain dyan sa mga nalindulan sa Gensan? Sasabihin ng mga DDS yan, hindi naman nagkakamali ka Ken. Bakit? Kasi hindi lang naman siya sa patay pumunta, nagpalugaw naman siya. Putang ina. Yung nadaganan ang paa, yung nabagsakan may sugat, pakainin mo lugaw? Hindi mo gamutin? Bakit? Yung mga nasugatan na nabagsakan ng mga simento dyan sa Gensan, paano gagaling yun pag napakain mo ng lugaw? Putang ina. Hindi lugaw ang solusyon, oy. Gamutin mo. Hindi lugaw. Magdala ka medics doon. Hindi lugaw ang dalhin mo. Bakit? Pag napakain mo lugaw yan, pipilot yung sugat. Yung mga nabukol dyan, nagka-blood clot, yung mga nabalian dyan, nabagsakan ng mga babibigat na bagay, pakainin mo lugaw, gumaling yung pilay. Putang ina, ginawa yung tanga, yung tao. Kaya kayo mga dides, mga putang ina nyo, mga tanga-tanga kayo. Sa totoo lang, sana wag na kayo mga anak at lahat kayo maging baog. Hindi kayo dumami. Diba? Kaya ipinagdasal ko sa Panginoon lahat ng DDS maging baog. Bakit? Sana hindi na kayo magkaanak, no? Hindi na kayo dadami. Puro kayo mga bobo, tanga-tanga. Dadami ang bobo sa Pilipinas, magkakandalitsi-litsi tayo. Kasi ka ng mga bobo, pag nagsama-sama, nakakabuo ng bagay. Nakakabuo ng karton. Ultimo karton, hinulbang tao. Nilagyan ng mukha ni Digong, tapos jajakitan mo, putang ina ka. Di ba? Ganyan, mga kababayan. Kaya sinusumpa ko sa oras at sa araw na ito na sana mga lahat ng DDS maging baog. No? Na hindi na magkaanak at hindi na dumami kasi puro bobo. Magkalat pa kayo. Totoo naman, di ba? Delikado maging DDS, oy. Nalindulan ka na lahat-lahat. Nakita mo lang si Sara nagpakain ng lugaw, buto mo na. Putang inang yan. Yan ang mga sakit sa mga DDS. Bibigyan ka 3 kilong bigas. Bibigyan ka 5,000 cash. Iboboto mo na sa 2028. Bakit? Yung 3 kilong bigas, kaya mong i-sustain sa loob ng 6 na taon pamumuno niya? Yung 5,000 mo, kaya mong i-divide yan sa loob ng 6 na taon? Yan ang sakit ng mga DDS, mga kababayan. Wala na ako ibang pangalanan, DDS. Bakit? Lahat naman ng problema sa Pilipinas, puro DDS eh. Bibigyan ng 10 spam, 3 sardinas, 5 itlog, 1 kilong manok, 5 kilong bigas, iboto na nila. Bakit? Kasi namigay. Tapos kaya mo bang i-divide yung 1 kilong manok sa 6 na taon? Yung 5 pirasong itlog? Yung 1 litrong mantika? Yung 10 pirasong spam, kaya mong i-divide yan? Masustain yan sa 6 na taon panunungkulan? Yan ang mahirap sa mga DDS. Si Sara ngayon pumuntang Gensan, nagpakain ng lugaw. Wow, iboto na nila yan. Bakit? Kasi yung mga napilayan dyan, nabalian ng bukog, nasugatan ng ulo, nabagsakan ng baka, siminto. Pag nakakain ng lugaw yan, naghihilom ang sugat, gumaling. Wow, ang galing. Anong klase yung lugaw nyo? May halong ginseng? Ganun yan, mga kababayan. Kaya, bilib na bilib ako sa mga DDS. Kahit nga balatan mo yan eh. Kahit nga baliktarin mo, bitukan yan, DDS pa rin. Kahit nga daw si Laban, amoy Duterte daw sila eh. Diba? Ganyan sila, mga kababayan. Mahirap makipagtalo sa mga yan. Mahirap makipagtalo dyan. Kahit nga daw si Laban mo yan, amoy Duterte sila eh. Kahit nga, Diyos ko, kahit hampas-hampasin mo 2x2 niyan. Kahit nga pasagasaan mo yan, banggain mo yan, pagbangon yan, DDS pa rin. Ganyan yan sila. Kahit nga binaha sila na walang ulan, hanggang baba, halos malunok na yung tubig baha. DDS pa rin. Diyos ko, kahit nga, naku, sabi ko sa inyo mga kababayan,
Kahit nga pagpahiran ni Sarah ng tae yung mga mukha nila, eh. Kahit nga kuutin ni Sarah yung butas ng puwet nila ta's isangal ni Sarah sa mga bunganga nila. So, gaganon pa rin sila, "Pilipinas, Duterte pa rin." Oo, kahit kukuutin ni Sarah yung butas ng puki niya tapos gaganon-ganon ni Sarah sa mga bunganga nila, Duterte pa rin. Ganyan sila katanga. Oo, kahit nga pagdura-duraan ni Sarah yung mga mukha nila, eh. Oo, Duterte pa rin. Ganyan sila katanga. Ang sarap paghampasin, 'yan. Alam niyo itong mga DDS, sa totoo lang, sa sobrang mga kabubuhan, katangahan, ah, ang sarap pagsindihan. Oo, yung Diyos ko, ang sarap pagpahira ng mga dinikdik na sili yung mga mata. Ayan, itong mga DDS, mga putang ina 'to, sa totoo lang, kayo yung ano, anay kayo sa Pilipinas, eh, istorbo kayo sa utak namin, eh, mga matatalinong Pilipino. Bakit? Alam niyo kung may mga DDS lang na lumapit sa akin, ang sarap yung pagpapahira ng dinikdik na sili yung mata niyo. Oo, nang maranasan niyo yung ano, yung yung sisingkit yung paningin niyo, mga putang ina niyo, hindi kayo makakita na animal. Yeah. Oo, ang sarap pagpapahira ng dinikdik na sili yung mga mata. Sa totoo lang, bakit? Ang bububo. Alam mo yung babanggain ka na ng katotohanan, Duterte pa rin. Binaha ang Davao ng walang ulan, halos hanggang baba na, nalunok na nila yung tubig, Duterte pa rin, putang ina, ang sarap pagtutusukin ng ballpen yung mata, putang ina. Ay naku, ang sarap. Sa totoo lang, 'wag sana ako makakita ng DDS kasi bakit 'pag nalaman kong DDS ka, tadyakan talaga kita ng mga sana wala akong makasalubong na DDS sa lugar na bangin, oo. Kasi 'pag nakita kang DDS, sasipain talaga kita ng hindi ka na mabuhay, animal ka, Mga anay kayo, sagabal kayo, kayo yung ano, eh, basura kayo, mga hayop kayo, Si Sarah nagpakain lang ng lugaw sa Gensan, okey na. Si BBM, binigyan na ng tent, binigyan na ng bigas, ulam, dilata, temporary shelter, sasabihin pa nila, bangag. 'Di ba? Si Sarah, lugaw lang, putang ina niyo. Mga DDS, mga animal, mga utak zombie, Diyos ko, si BBM naikot na lahat-lahat. 100 million para sa mga apektado sa lindol. Bangag pa rin, adik pa rin. Si Sarah, putang ina, nagtayo lang ng lugawan do'n. Yan. Kinontrata lang yung nagtitinda ng pares. "Oh, yung 5 kaldero mo, magluto ka lugaw, ako bahala sa'yo." Putang ina, gumaling daw sila. Ano yun, yung lugaw niya, may halong bindita mula sa Encantadia, 'di ba? Diyos ko, Kiko Barsaga, my God, 'di ba? So yun po yun, mga kababayan. Hay naku, mga animal, oo.